is void for lack of marriage license. Ang issue digdi sa satuyang hapot, so kaypuhan pa ba? Sabi ni Sita, dahil naman kaypuhan ngeta, nagsaro na kami. So, pero null and void, so sa indang marriage, sabi, kang Supreme Court digdi sa pinag-cite kong kaso, dahil tadaisindanin marriage for lack of marriage license. So mapadagos po kita mga katiwala pagkatapos sa giraray ni nagkaperang komersyal asin pagirumdom. Diyan lang po kamo. Ini po girarayan sa indong lingkod, kay bahan ko po si Brother Rondis sa tuyang lado teknikal. Papadagos kita kan sa tuyang diskusyon digdi sa tuyang programa, manunungod kay ning mga issues na asin mga kahapotan na pinadara sa satuya. Itong pinagdiskutir ko kasubago, itong sitwasyon kay mag-agom na sulalaki, buhay pa o ginadanso sa iyang agom, as in subsequently after several days, nagpakasal digdi kisita. Ngunyan, pinag-question kan sa mga aki kay ni kan sa iyang enot na agom na si Tess, na bako tunay na pangaran ninda, so validity kang marriage. Ngunyan sabi ta, pinagdeklara kang korte, base digdi sa nabasa kong kaso, Kininyal versus Bayadog, na invalido, null and void su kasal dahil tadaisinda naka-obtain ng marriage license. So argumento ni Sita, dahil naman nga kaipuhan ta, haloy na kaming nagsasaro, maski buhay pa so agom, nagsasaro na. Sabi kan korte, dapat ang reckoning period, itong time na dahil ng legal impediment sa kasya pwedeng mag-agom. Bako itong maski buhay pa, may legal impediment, nagpuuna so pagbilang kay itong exception of procurement of marriage license na dahil nga nita, igwa ng 5-year cohabitation. So, ipapadagos ta ini, parehas man na sitwasyon, may follow-up question po ini, sabi duman sa question, tig-question kan mga aki ni Tess, kang first marriage su kasal ni Sita, as ni Henry, kan sa indang ama. Tig-question su validity. Kaya, ang hapot digdi ninda, an sisayan, maski gadana ngaya si Papa, gadana si Mama mo, pwede pang, sisayan pwedeng proper party na mag-question kay ni sa korte, kang manunungod kang validity kang sa indong marriage. So, mga aki daw ni Henry tapos Tess, igwanin legal personality to file a suit to declare the marriage of their father with Sita void, even after Henry's death. Even after na nagadana sa indang ama, sisayan partido na pwedeng mag-question kay ni, may personalidad daw so sa iyang aki, so aki ni Henry sa iyang first marriage, o sisay pa ang mga tawong pwede kaining mag-question. Ang sabi duman sa binasa ko po, susog sa kuyang research, igwa, enot si Henry and Tess, so mag-agom, maski sisay duman, have the personality to file such suit, because a marriage that is void can even be questioned after the death of either party. So, maski kada na susaro, pwede mo manggiraray questionon su validity kan sa indong marriage. And the law is silent as to who can file a petition to declare the nullity of marriage. The reason why the heirs can question the nullity of marriage of Henry even after his death can be traced to the purposes of such declaration of nullity. So, saro kan magiging konsekwensya pag na-declare na null and void so marriage na linaugan nindo, ang saro kayan, sisayan magiging heredero nindo, the determination of heirship, legitimacy of a child, kung bako valid so marriage nindo, ibig sabihin, child born outside marriage is considered to be illegitimate. So, arog kayan. So, kaya,
saro pa kayan, so paghiriras-hirasan kan property, settlement of estate, and syempre, during the dissolution of property regime. So, importanteng gayo na may kakayahan man girare itong mga aki na mag-question even after death. So, kaya, tamay konsekwensya ini sa mga nagkapirang bagay, may implikasyon sa nagkapirang bagay na sa kuya po nganing na sambit. So, ibig sabihin, if the marriage would be declared void, the children of the first marriage would have better rights of inheritance than those in the void marriage. Itong sa void marriage, itong mga aki duman, sunaging aki kay itong nginaranan tang Henry as in Sita, are illegitimate children. So pag-abot sa pagbarangaan kang properties, ibig sabihin, pagbaranga, so legitimate children will get their share na mas dakol kang duman sa magiging share kan mga illegitimate children. One half of the share of the legitimate children, ito sana ang makukuang share kang mga illegitimate. So, kaya iyan po mga katiwala, dapat man yatong tungkusan. Kaya kung sa hapot na pwede ngaya kami, iyo supernisir sa tuya, pwedeng kami atakihon itong kasal ni Papa, maski gadana si Papa, duman sa iyang pinakasalan na si Sita, just to also to protect our rights. Ang simbag kang Supreme Court, base na nga ni Digdi, sa article sa Family Code, ang saro kayan su Article 176, nagsasabi na pwede, tanganing mas maaraman ta kung sisay talagaan may better rights duman sa inheritance na siguro sa indanangon niya na pinag-aaragawan. Now, bago kita tapos ngunyan sa satuyang programa, gusto kong pahapyawan ini mga katiwala, ini mga nagkapirang rekisitos na pinagsasaysay kang Article 34 kang Family Code regarding itong pinagsasabitang legal ratification of marital cohabitation. Yan ang eksaktong word kini kang lay. So, tigaapod tang marriage validation. So, legal ratification of marital cohabitation. Ano dapat ang nagiging presente digdi? In order that this Article 34 regarding legal ratification of cohabitation may apply, the following requisites must concur. Dapat presente po ini gabos, ining mga requisitos na ini. Number 1, the man and woman must have been living together as husband and wife. So babae tapos lalaki nabubuhay bilang mag-agum for at least 5 years before marriage. So pag sinabi ta sa lay na for at least, ibig sabihin kayan 5 years or more. 5 years or more. At least 5 years. So ang pupunan is 5 years. Completion of 5 years. Now, ikadua, na requisitos, tanganing mag-apply ining, pinag-aapod niya tong legal ratification of cohabitation, the parties must have no legal impediment to marry each other. Pinagdiskutir tanay ni kasubago. So, ang reckoning period, itong time na dainang legal impediment. Bako itong time na kamo nagsaro na. Tamas kinagsaro na kamo, pero kung may agum pa susaro, day pa duman mapuon su bilang. Dumapuon su pagbilang, su reckoning period na pinag-aapod ta map cohabitation. Na at least sinda, nagpapatutuo na 5 years na sindang nagsaro. And ultimo, importante man, tanganing ini na legal ratification of cohabitation mag-apply, the solemnizing officer must execute a sworn statement that he had ascertained the qualification of the parties and that
he had found no legal impediment to their marriage. As in, dahil siyang nakuang legal impediment sa aplikasyon sa mga aplikante na gustong magpakasal. So, iyan mga katiwala, sa tuya ngunang didiskuteron ngunyan, although kadakol pa kitang mga nahihiling digdi sa satuyang mga nagaantabay na nagpapadaranin mga question. So sa mga masunod na Sabado, sa tuya po yan na didiskuteron sa Indo. Salamat sa mga nagaantabay digdi sa satuyang Facebook page o ni sa satuyang Facebook Live. Igwa kita ni nagkapirang mga nangungumusta. Good morning po sa Indo. Ansaro kayan na para antabay ta. Iyo si Attorney Blue Ranieses na sa kuyang kaklase, asin barkada, na sabi ko minsan, sa tuya man sindang iimbitaran digdi, may mga kaklase akong abogado na gusto ko man imbitaran digdi, na rayaon sa COMELEC, rayaon sa private practice, so makakatabang sinda digdi sa satuya, sa satuyang mga issues na pinagdidiskutir. So, ta sinda mga eksperto sa field na iyan, lalong-lalo na sa kuyang barkada man na yaon, mga abogado, yaon dyan sa BJMP, yaon sa COMELEC, yaon sa NBI, mga no rin, irimbitaran tayo ni digdi, tanganing kung igwa kita nin mga kahaputan, so lalong-lalo na sa indang ahensya, sa tuya po ining matawanin kasimbagan. So, salamat sa Indogabos, kay Brother Rondi, anyaon sa satuyang lado technical. Thank you very much po sa imong danay na pag-assistir sa satuya sa mga nagaantabay digdi sa TV, sa radyo. Thank you very much po sa Indo. Day paglingawan, kada Sabado, habang nagkakapi-kapi, pagmata, pagkag-aga, maghinanyog, mag-antabay digdi sa programang Serbisyong Legal kay Bahanindo si Father Attorney Neil Jose C. Aranas. Nagpapasalamat si minapaabot ni Norebuena sa Indogabos. Si Mamo Liloy Mampo Palan, good morning po sa imo Mamo. Magpakusog tanganing danay po ikang makapaglingkod sa satuyang mga komunidad asin katawuhan. Good morning and thank you very much. See you next Saturday. Good morning sa Giraray, mga katiwan.